Ayan mga kaibigan, all set na yung ating bagong setup dito sa ating munting backyard. So andito na rin yung kanilang waterer. So papakainin na natin sila. Hello mga kaibigan, welcome back muli dito sa aming backyard at sa aking YouTube channel. Ngayong araw aayusin natin tong part na to. Babakuran ko yan ng yero at kawayan para masecure natin tong part na to ng ating kulungan. At dito natin ilalagay yung ating pabo, gansa at pato para maluwag yung kanilang gagalawan at hindi sila pakalat-kalat dito sa ating backyard, kasi mahirap din kapag nakakalabas sila sa ating bakuran, baka mawala. So samahan niyo ako mga kaibigan para makakuha kayo ng idea. Update nga pala mga kaibigan dito sa ating mga native chicks na pinapalaki natin. Ayun sila, kaka 2 months old nila. Napakalaki na nung ating dalawang rooster at nung isang hen. So tamang tama ito pagdating ng May. Ready to breed na tong mga to at magagamit natin pang crossbreed doon sa anak ng rooster natin na nakuha natin kay Sir Christopher. Ang bibilog ng katawan niyan mga kaibigan. At mas maganda rin talaga na nakakulong sila dahil mas nakakakain sila ng maayos. At the same time, nabibigyan natin sila ng vitamins at hindi sila nawawala. Mahirap kasi kapag nasobran sila sa gala, minsan hindi nakakauwi at mapapakinabangan pa ng iba kaysa tayo dapat ang makinabang. Meron pala tayong dagdag na 3 heads na inahin na pato mga kaibigan. Ayan sila. So namili ako para pandagdag doon sa ating mga breeder. Yung nilimliman pala nung ating inahin nung nakaraan, walang similya mga kaibigan. First timer kasi yung inahin, kaya hindi pa natin sigurado kung maganda yung magiging breed niya. So ngayon magdadagdag tayo para masigurado na may mapuproduce tayo ngayong summer. So ito mga kaibigan, susukatan ko muna ng ating ilalagay na kawayan. Kasi ang plano ko dito, kukulungin natin ang yero para hindi kita yung baba. Tapos tatanggalin natin tong net para magamit natin sa ibang lugar na pwede natin pagkulungan ng ating mga alaga. Tapos ito tatanggalin ko rin dito. So mas maganda kasi na yero yung kalahati para hindi expose yung mga alaga natin, hindi makita sa labas, para hindi pag-interesan mga kaibigan. So sisimulan ko nang gawin to para matapos natin ngayong araw at mailipat natin sila dito. Ayan mga kaibigan, natanggal na natin yung paikot na net. So itong mga kulungan naman yung tatanggalin natin dito para walang sagabal. Mga kaibigan, ito pala yung ating kawayan na gagamitin na pamoste doon sa ating kulungan paikot. So galing lang din dito sa aming likuran. Ayan. So ipapakita ko sa inyo mamaya kapag naputol-putol ko na para maitayo ko na doon sa ating magiging harang. So ito yung sample mga kaibigan nung sinasabi ko sa inyo kanina na popostehan natin para dito natin ipapako yung kawayan at dito natin itatali yung yero. So bali nakasecure yan dyan, itatali natin dyan. Tapos pupunuin natin ng bato para matibay yung ating poste. Dito mga kaibigan, nilaliman ko yung butas para secured yung ating pamoste. Tapos itatali natin doon ng alambre para matibay. So tatapusin ko na muna ito para maipakita ko sa inyo kapag natapos natin tong isang side. Ito na mga kaibigan yung kinalabasan nung sinasabi ko sa inyo kanina. Kung mapapansin nyo, net muna yung nilagay ko sa itaas dahil kulang na yung oras natin na paglalagay ng kawayan. So hinahabol ko kasi yung oras para mailagay natin dito yung ating mga pato tsaka yung ating gansa, para hindi sila pakalat-kalat doon. Kung napapansin nyo, mas maganda siya tignan at mas safe sila dahil hindi sila makakalabas dito dahil kalahati yung yero. At the same time, meron tayong net na pampigil sa mga pwedeng pumasok dito na mga hayop tulad ng pusa o ng iba pang mga lumilipad na mga ibon o kung ano man yung pwede pang pumasok dito.
secure na sila dito mga kaibigan. At tatapusin ko na to ngayon. Gagawa muna ako ng temporary nilang harang dito sa pinto, dyan banda sa harapan ng ating camera at dito sa side na to para maging maayos sila. At sa susunod na vlog natin, doon na lang natin to kukumpletuhin. Ito yung itsura mga kaibigan sa malapitan. Ayan, hindi kasi masyado makita yung range net natin sa ibabaw kaninang malayo. Ayan, para makita nyo. Paikot yan hanggang doon sa kabilang side. May mga ahas rin kasi dito mga kaibigan. At isa yung magandang proteksyon dahil hindi nila basta-basta masusuot yan. Kung dito man sila dadaan yung malalaki, mahirapan sila. Kapag may range net kasi dyan, kahit doon sa ibaba, hindi nila basta-basta mapapasok yan dahil mahirapan sila dyan. Yan, sisecure ko pa yung mga nakaganyan. Kailangan matalian pa to para mahigpit. Ito rin yung sinasabi ko mga kaibigan, nalalagyan ko ng yero pa. Tapos doon yung magiging pintuan, yung pinaka-temporary, para hindi lang sila makalabas doon. At hindi sila makasalamuha doon sa ating mga native. Kasi malakas din sila kumain. Ayan yung mga dumi na natanggal ko dito. Yung mga ginamit kong mga materyales, tools. So ayusin ko na muna to mga kaibigan para maipakita ko sa inyo ng buo. Ayan mga kaibigan, all set na yung ating bagong setup dito sa ating munting backyard. Ayan, nalagyan ko na rin ng yero dito sa part na to. Tapos pansamantala, ayan, may tira kaming steel matting. Yan muna yung hinarang ko dyan. Ayan, di naman na makakatalon dyan yung ating mga pato. Medyo mataas rin yan, halos sobra sa 1 feet. Ginupitan naman natin yung mga balahibo nila sa pakpak kaya hindi sila makakalipad dyan. Sa susunod ko na tatapusin to mga kaibigan, isisecure ko. Sa ngayon, lagyan ko muna ng mga scratching pen natin para tumibay at hindi matumba. Ayan, magpapakain na tayo. Dito na natin ilalagay yung ating mga bagong pato kanina, yung 3. Tapos yung isang pares natin na breeder. So sakto yan, magpapakain na rin ako ng ating mga manok, tsaka ng ating pabo. Ayan mga kaibigan, papakainin muna natin itong ating mga native chickens. Dito na lang muna tayo sa ating mga native chicks. Yung pinakita ko sa inyo kanina sa simula ng ating vlog. Ayan, maganang kumain mga kaibigan. Tamang-tama yan para mabilis silang lumaki. Ayan mga kaibigan, andyan na yung mga pato natin, nailipat ko na. Sa ngayon pala, meron na tayong 4 na inahing pato at isang barako. Tapos isang gansa na barako. Kapag nakaipon ulit tayo, paparisan na natin tong ating gansa para maparami din natin. So mga kaibigan, ang mga pato pala, mas gusto mag-lay niyan sa mga madidilim na lugar. Tamang-tama, yung baba ng ating yero, lalagyan na lang natin yan ng mga nesting basket o ng mga pangitlugan para dyan sila mangitlog at hindi na sila pakalat-kalat. Mahirap din kasi mag-breed ng pato mga kaibigan. Kapag pakalat-kalat o talag-iitlogan nila, hindi safe yon. Pwedeng kainin ng aso yung mga itlog o mabulabog sila. O kaya naman manakaw sila kung saan-saan sila pumupunta. Ang mga pato naman mga kaibigan, hindi naman mahirap alagaan. Basta may access lang sila sa pagkain kahit hindi nyo na lagyan ng feeder. Sabugan nyo lang yan o tapunan nyo lang ng mga feeds o ng mga kanin, ng mga leftovers, mabubuhay na yan. At hindi rin ganun kasakitin. Walang sakit ang mga pato mga kaibigan. Kaya hindi siya mahirap i-maintain. Basta may maayos lang na kulungan, maayos ang pagbibigay ng tubig, mabubuhay at mabubuhay sila. So papakainin na natin sila. Trivia nga lang pala mga kaibigan, mas maganda na may access sa tubig yung ating mga pato kesa sa pagkain. Di bali nang makakaligtaan nyo na wag silang mapakain, pero yung mawalan sila ng tubig ay isang malaking factor yon para sila ay mamatay. Lalong-lalo na doon sa mga sisiw nila, kung sakali na may mga sisiw yung inyong mga pato. Lagi nyong tatandaan, ang tubig ang buhay ng mga pato mga kaibigan. Dahil kahit na ilang araw silang di makakain ng maayos o hindi nyo mapakain, basta may tubig, wala kayong problema dyan, makakasurvive yan. Kaya sa amin, meron waterer dito na malaki. So regular yan na dapat malagyan para mas maging maayos yung kanilang paglaki at yung kanilang pagbibreed. Ayan mga kaibigan, sana nag-enjoy kayo sa ating video for today.
At sana may nakuha kayong kaunting idea sa aking mga ginagawa dito sa aming backyard. So sa susunod na vlog mga kaibigan, mas i-improve pa natin to at mas aayusin ko para mas maganda at mas maayos para ma-breed natin itong mga pato natin. Kasi marami rin bumibili nito mga kaibigan at maganda rin yung market dahil affordable at the same time talagang tinatangkilik ng tao dahil masarap ang karne ng pato. Samahan nyo ulit ako mga kaibigan sa mga susunod nating vlog. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay. Hanggang sa muli mga kaibigan, ingat kayong lahat and God bless us all.